nagpapasensya po ako sa amin ngayon na sa nagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sira po ang kasanuan po. Saka lahat po humingi po ako ng paumingi sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanin po. Saka sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po ang lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Kanina nga po, nung nag-usap kami ni Lexter, ang magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at paumanhin sa publiko, lalong-lalo na nga sa mga taong maaring nabastos niya, naapektuhan sa mga ginawa niya o nasabi niya. At yun naman po ay isang bagay na sinabi ko nga, mas mabuting makita ng publiko na talagang nagsisisi siya, no, sa kanyang ginawa at ang mahalaga hindi ito maulit muli. Tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya at ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya ay maging mapagkumbaba at tanggapin ang pagkakamali. Ngunit ang pinakamahalaga ay magbago ng pagkatao at wag nang gagawin ang mga ganitong bagay. At yun naman po ang napag-usapan namin ni Lexter. Kung nakita niyo po yung interview ko kahapon, aminado po ako na talagang galit na galit ako kay Lexter. Dahil yung kanyang mga ginawa, yun po naging muka ng Wata Wata San Juan Festival. Yun po naging muka ng kapistahan ng San Juan. Ngunit nung nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhin, ay sabi ko, medyo talagang humupa rin naman yung galit ko. Sa totoo lang, talagang halong lungkot at galit po ang aking naramdaman dahil nung una hindi ko siya nakikitaan ng remorse. Nung una hindi ko siya nakikitaan ng anumang pagsisisi. Kumbaga, nakikita ko parang proud pa siya, kinatutuwa niya yung ginagawa niya. Kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon, ipinaintindi ko kay Lexter na ang kanyang mga ginagawa, mga sinasabi, ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Siya ay isang San Juanenyo, ang kanyang pamilya ay mga San Juanenyo. Sabi ko, pare-parehas tayong masisira dito dahil sa iyong ginagawa. At natauhan naman siya, naintindihan niya, at ngayon ay humaharap po sa inyo at humingi na po siya ng paumanhin. Kaya kung meron mo kayong mga gustong tanongin kay Lexter, handa naman siyang sagutin ng mga ito. Lexter, sinabi ka from this part, ano yung importante lesson na natutunan mo sa nangyari sa'yo? Natutunan ko po, katulad po yung sinasabi ni Mayor na humingi na lang po akong tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin sa akin ng tao. Hindi naman po ako masamang tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano po rin. Kamusta ang mental health mo? Kamusta yung sa mental stress ka na ba dahil sa mga ginagawa sa inyong mga tao sa social media? Kamusta ka? Actually po, medyo stress na rin po. Hindi ko na rin po alam kung saan po ako lulugar. Sa mga nagsasabi po nila sa akin, wala po, hindi na rin po talaga alam. Lexter, paano mo kinakaharap at ilan yung mga natanggap kong death threats? Di ko na po, sa tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanta sa akin. Nakisya daw po babarilin na lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali ako, mali po ako sa nagawa. Ako po humingi ng paumanhin sa lahat ng mga naabala kong tao, lalong-lalo na po sa
rider po na nabasa ako. Yun lang po. Yung mga nag-deliver din sa bahay ninyo, na hindi nyo naman pala address, meron ka ba panawagan din dun sa mga nagububus pa na taong bayan na nagpapadeliver na kung ano-ano? Sa lahat po nung nagpi-fakebook, huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo. Hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na ino-orderan nyo ng pagkain. Sa kanila lang po kayo maawa, huwag na po sa akin. Next third, Glenn, sa GMA, no? Hindi lang ako ng provision, okay lang pakita na talaga namin yung mukha ko, ano? Sa akin sa national TV and sa social media. Alright, Riley, may nag-aas pa sa yung damage, parang kailangan mo itong bayaran because of this, because of that, yung mga ganun ba? Wala naman po, puro pagbabanta lang po ang ginagawa po nila sa akin. Nakakesyo ganyan, ganito ganyan na papatayin na lang daw po ako. Para po sa akin na nai-stress na rin po ako, syempre hindi ko rin po kilala kung sino yung mga yun. Pero yun lang po.